Hey everyone! Welcome back dito sa aking channel. Kung first time mo akong makita dito sa YouTube or kung saan man, my name is G. Gregorio. I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. And sa video na to, pag-uusapan natin is all about sales funnel. So sa mga hindi pa familiar, ano ba yung sales funnel? Basically, sales funnel is a series of different pages or a series of steps kung saan yung someone na hindi mo kilala, okay, is bibili ng product mo. Okay? So, para siyang kung titingnan mo sa isang illustration or a drawing, ang funnel is ganyan. Anyone here ang familiar sa AIDA? Diba? Yung AIDA, ibig sabihin yung attention, interest, desire, and action. So, dito, ang goal mo sa funnel mo, okay, is makuha yung kanilang attention. Sa panahon natin ngayon, especially sa online, ang hirap makabenta kung hindi mo makukuha yung attention ng mga target audience mo. So, importante na makapag-create ka ng strategy paano mo mag-grab yung attention. And sabi nga ng isang marketers, no? Attention is the new currency. Di ba? And basically, totoo naman kasi napaka-importante ng attention and lalo na sa panahon ngayon. And binabasa rin ako ng book, no? Ang sabi doon na mas mataas pa yung attention span ng goldfish kaysa sa mga tao. So, sa goldfish, siguro mga 6 seconds tayo, distracted na tayo ng mga ilang segundo lang. So, ganun ka-importante. Next thing, sa AIDA na tinatawag, papasimple natin, is yung interest. A, D, A. Okay? So, lagay natin dito is yung interest. So, paano mo na ngayon, okay, makukuha yung interest ng mga tao? So, nagbigay sila ng attention, okay, nagram mo yung attention nila, napakita mo kung ano man yung in-offer mo, kailangan maging interested sila dun sa offer na inaalok mo sa kanila. So, kailangan magawa mo yon using different strategy. Next is, kailangan mong magawa, okay, makuha yung desire nila. Kasi kung hindi sila mag-desire, ibig sabihin, desire na bilhin ng in-offer mo. Okay? Kasi pag nagawa mo ito, di ba, napakita mo, nabigyan mo sila ng interest, and na-position mo ng tama, at ipakita mo na, okay, desidido ako, interested ako dyan sa in-offer mo. So, nagkaroon na ng desire. And after ng decision making, ang pinaka-last step niyan, is yung action. Okay? Ibig sabihin, it's either bumili na sa'yo. Ayan. Dito na nangyayari. So, yung attention, ito is yung pinaka-lead. Ayan. Sabihin na lang natin, lead generation. So, ano pa yan? Parang, ang pinaka-goal mo, ayan, lead gen yan, pababa yan sa funnel mo, papunta dun sa maraming explanation pagdating sa funnel. Pinasimple ko lang sa'yo para mas maintindihan mo kung paano nag-work. And what if Coach J, meron akong business and then ang business ko is nasa service base, okay, or info product. So, let's assume na gagawa tayo ng funnel. And then yung funnel na gagawin natin, delete ko na to, burahin na natin. Nasanay sa computer, no? So, mas gusto ko, nag-i-enjoy ako pag dito nagsusulat. So, burahin na natin, eraser, hindi delete. Okay? So, kung gagawa tayo ng webinar panel, ganito lang yan. So, sulat natin, webinar. Ayan. Anyone here? Familiar sa webinar? Ayan. Or nakapanood ka na ng webinar. Ayan. Webinar funnel. So, ibig sabihin, una, ganito. Let's assume na okay, FB. Yan. Ito yung source of traffic na pinanggagalingan ng funnel mo. So pwedeng maging ano pa yan, yung YT or a TikTok, kung ano man yan. Ngayon, sa isang funnel, okay? Dito yung level ng para magbigay sila ng attention. Dito nangyayari yung attention. Yan, dito sa source of traffic. Okay? So, ito yung traffic. Source yan. Yan, traffic.
Okay? Diyan ang gagaling. Ngayon, dito, mag-create tayo ng tawag dito is registration. Ayan. So, merong opt-in, merong button, ayan, minsan may copy. So, sabihin na lang natin siya na registration. Registration. Kasi nga, webinar to. So, registration. Here. Here. So, bakit may registration? Siyempre, di ba? Unang-una, para makuha mo yung leads na mga mag-attend doon sa webinar mo. Para malaman mo kung sino kakausapin mo. So, after lang mag-register, di ba, mapupunta sila sa isang database or an email list. Okay? Email management. So, ito, napaka-importante nito, guys. Kasi kung wala kang email list, yung mga nagre-register dito, hindi mo alam kung saan napupunta, wala kang way para ma-nurture sila, mahirapan ka. Next nyan is merong another page. Ang page na to is confirmation or thank you page. Ayan, confirmation. So basically dito maglalagay ka lang ng another instructions or guide kung ang webinar mo is merong webinar na live and meron din namang automated. And let's assume na live and automated to. Ayan. So, confirmation. So, dito sa live webinar mo, ito, depende kung saan mo ikakandak ang webinar mo. Yung iba gumagamit ng mga iba't ibang platform, but it depends naman sa ito. So, karamihan ng nakikita ko, so gumagamit sila ng Zoom. Ayan, Zoom call. Zoom yung group, yung Zoom mismo. So, dito sa Zoom, ayan. So, dito sila nagpapasok. Ayan, after nila mag-confirm, merong link dito. Ayan, links. Papunta dun sa Zoom para maka-join. Okay? So, pag naka-join ka na dito sa Zoom, ayan, so marami kayo, di ba? Minsan, ayan, 100, 150, 50 slots only, ganyan. So, dito na ngayon nangyayari yung live. Ito, sabihin na lang muna natin to na live. Kasi via Zoom. So, live webinar. Ayan, live webinar. So, dito sa live, dito na ngayon, mag-speak yung sino man yung magpe-present, yung speaker. Basically, ang live webinar, minimum niyan, mga 1 hour. Ayan, 1 hour to 2 hours. Ayan. And ito yung pinaka-common na Zoom live webinar. Kasi minsan may mga Q&A pa, testimonials, ganyan. Ngayon, kung service-based ka, okay, at nag-offer ka dun sa Zoom ng, let's say, depende kung service-based or meron kang in-offer na training program or an online course program, pwede mo na silang directly sa Zoom, magkakaroon niya ng parang call to action, i-lead sila dun sa next. What's next? Okay? Next is yung checkout. CK and checkout. Or kapag high ticket, ito kapag mga mid, low ticket, kapag medyo high ticket ang ina-offer mo, lalo na pag service-based ka, okay, invite mo sila sa isang calendar or appointment. Okay? So ngayon, depende yan. Kung low ticket, ayan, kapag low ticket, ito, low, mid. Ito naman kapag mga medyo high ticket yung ino-offer mo, so kailangan ng one-on-one. And then, ito kasi mas mabilis i-scale kasi hindi mo kailangan dito ng maraming tao. Example, after ng Zoom, interested sila dun sa ino-offer mo, register sila sa, let's say, 2,999, 4,000, or less than 10,000 offer mo, and then pwede na silang bumili dito. Okay? Pwede na silang mag-purchase dito. So, dito naman sa calendar, magbubook sila ng call. Siyempre, another, dadaan sila sa, eto pwedeng, hindi naman necessary na one-on-one. Pwede mo siyang gawin, kung gusto mo, via Zoom din, one-on-one, or pwede naman phone call. Ayan. So, meron kong options. Kasi napanood na nila. Kung baga, meron lang silang clarification, nag-book sila. Sabihin mo dito sa calendar, parang na 15 minutes phone call or strategy coaching. Para, dito natatawagan. Ngayon, after ng na to, yung ibang ginagawa, is,
hindi lahat matatapos itong live. So, kailangan mag-create ka dito ng another page na kung saan nandito na yung replay para mapanood nila. Yung iba naman kung ang live webinar mo naman usually kapag weekly mo siyang ginagawa, pero kung once mo lang gagawin yung live webinar mo, i-repurpose mo to. Ayan. Dapat meron kang replay. Sa replay, sino yung mga papadalan mo? Lahat ng nag-opt-in, it doesn't matter, i-remind mo, okay? I-remind mo sa replay. Ngayon, i-exclude mo lang siya kung, una, customer na siya, na-close mo na siya. So, yun lang yung segmentation doon kapag sa webinar, okay? So, kapag magpa-follow up ka sa kanya, pwede mong gawin yung follow up na 1 day later, 2 days later, 3 and 4 days later. So, mga ano lang, hanggang 7 days. Ayun, pwede na yun. 8 to 7 days. Dapat mag-email ka sa kanya about dito sa, padala mo lang, okay? Replay. Siguro 5 to 6 days. Para, siyempre, ma-remind siya about dun sa presentation na ginawa mo. So, kung titingnan mo, sobrang dali lang niya talaga, guys, kung mag-webinar ka. Kung gusto mo naman siyang i-automate, ito live kasi. Pero, same process lang din, guys, kung gusto mo siyang i-semi-automate. So, itong live, pwede niya maging automated. Automated webinar. Okay? From here, source of traffic, register, confirm, and then, dito kasi minsan, Zoom. So, ibig sabihin, meron pang waiting time yan. So, dito may instructions, wait ka ng 6 p.m., 7 p.m., Saturday, ganito, bago ka maka-attend sa Zoom. Kapag automated naman, ang gagawin mo dyan is meron na yung tinatawag na JIT. Ano yung JIT? Just-in-time session. Ibig sabihin, from registration, confirmation, join, hindi na sa Zoom kasi nga, ano na siya, recorded, video na siya. Ayan. So, recorded video na siya. So, yung iba, alam na, ay, recorded na to. So, pwede naman yun. Pero depende yun sa nag-speak o sa speaker or sa nag-present na hindi nila malalaman na recorded siya. Pero it doesn't matter. Ang mahalaga pa rin yung content, yung value na makukuha nila dito sa webinar mo. Yun yung pinaka-key. Then, dadaan sila sa confirmation, CK, check out. Low or mid, hindi na kailangan to. Kung high ticket, pwede yan. Then, Zoom, one-on-one, phone call, replay. So, still, pwede mo pa rin send yung replay kung hindi sila bumili. So, ginawa mo to, guys. Ito maganda dito. Ginawa mo to once. Pwede mo siyang gawin once or pwede mo siyang gawin once a week. So, magpo-focus ka na lang dito sa part na to. So, dito ka naka-focus. And itong part na to, ginawa mo siya ng isang beses lang. Depende sa'yo kung gaano siya katagal isa-set up. But, there's a lot of platform para magawa ito. Siguro sa akin, set up ko to, basta meron ng mga email, okay na, yung ito, content lang naman to, slide ready na lahat. Siguro mga 1 to 2 hours, okay na siya. Maximum to set up this system, yung webinar funnel system. And, I have a tool na pwedeng i-recommend sa'yo if you're familiar dun sa software, ito, suot ko. So, punta ka sa negosyotoolkit.com. So, share ko yung screen. Ayan. Tapos, sa Negosyo Toolkit, ano yung mga pwedeng magawa dito, Coach J? So, pwede kang makapag-create ng webinar. So, sample of webinar. Ayan, click ko. Registration. Ayan. Pre-video reveals. Click here to access. Register. Click here to access. Confirmation. Then, dahil just in time na siya, recorded video na siya. So, mapupunta na siya sa recorded video na nakikita mo dito sa screen. Then, pwede mo na siyang i-play. Ayan. Pwede kang maglagay ng timer dyan, tapos button, pwede mo siyang iset. And then, yung button na yun, depende kung saan mo na siya ililid. Pwedeng directly sa offer mo na or invite to book a call sa'yo. And then, dito yung process. Replay, sequence, and so on. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Kung live mo naman siya gagawin, mas effective, guys. Ang kaibahan ng live sa automated is yung conversion rate. Okay? Sa mga nakausap ko, ang average conversion rate nila kapag live is mga 5 to 10% live webinar. Out of 100, 5 ang nagjo-join. Kapag automated naman, 2 to 3%.
Pero depende yan, guys. So, iba pa rin kasi kapag live mo siya, kumbaga merong urgency, okay? And directly nakapapag-ask sila ng questions sa'yo. Pero meron akong mentor na talaga ang taas ng conversion rate kahit automated ang webinar niya. More than 5%. So, sabi ko nga, depende yun kung paano mo ipipresent yung webinar mo. So, ayun. Basically, ganito yung webinar funnel. Hopefully, nakakuha ka ng idea paano mo siya ma-deploy. Mamamaximize, magagamit sa business mo. Kung kailangan mo ng software, tool, support, coaching, okay, puntahan mo yung negosyotoolkit.com because we provide yung support, yung training, yung mga strategy. Of course, yung tools na gagamitin mo. Kasi hindi enough na alam mo lang yung strategy. Kailangan alam mo rin kung paano mo siya i-deploy. Especially dito, kung kailangan mo ng training, paano ka mag-create ng powerful webinar presentation, meron kami training na ginawa, which is free. Ma-access mo yun kapag part ka na ng Negosyo Toolkit. So, go to negosyotoolkit.com. Ayan, makikita mo dito sa screen. Balik ka sa negosyotoolkit.com. Then, kapag nasa Negosyo Toolkit ka na, i-click mo tong Get Started Today. Ayan, and click mo yung Get Started Today and mapupunta ka sa Checkout. Ayan. Sa checkout, makikita mo dito na meron tayong limited time offer. So, mag-e-end to on Friday. Hopefully, makita mo tong video na to as soon as possible. So, meron kang automatic discount dahil Black Friday. Okay? So, 9,970 annually. So, pag mag-renew ka next year, okay, still 9,970 ang babayaran mo. But, take note, limited lang yung offer na to. Mag-e-end siya by Friday. Okay, guys, if you have anything questions or kung meron kang takeaway, natutunan dito sa video na to, let us know, okay? Comment ka sa ibaba. So once again, this is Coach J. Gregorio, the creator of Negosyo Toolkit. We want you to succeed. Let's make it happen.